Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa ating kwentong ICC kung saan mapapanood nyo naman yung kwento ng journey ng mga students namin dito po sa ICC po. And so, papakilala ko po sa inyo, isa po siya sa students namin dito sa Diploma in Health and Social Care. And so, ma'am, ano yung pangalan nyo, ma'am? Hello everyone, I'm Romar Jean Tabonyar. I'm currently working here in Kuwait as an OFW. Yes. Ilang taon ka na dito sa Kuwait, ma'am? 3 years po. 3 years. Okay lang ba malaman anong work niyo po dito? DH po. Ayan. So, kumusta naman yung buhay niyo, ma'am, bilang isang OFW dito sa Kuwait po? Okay naman po, pero minsan po mahirap. Medyo nag-ano ka, kumbaga, ginagawa mo pa rin talaga yung best mo. Kasi syempre malayo tayo sa pamilya natin. So, may mga struggles, mga trials na dumaan. Kasi syempre, mag-isa lang tayo dito sa, sa Kuwait. Yes, diba? So, paano niyo siya, ma'am, naisipan na mag-enroll dito sa ICC? Para po makakuha din ng diploma and pinush po ako ng partner ko po na mag-enroll. Tsaka, para may apply ko din po sa family ko and sa sarili ko din po kung paano po ano. And sino yung nagbigay sa iyo, ma'am, ng inspiration po na para tapusin yung course? Family din po. Binush po ako na itapos kahit sa mahirap po na pagsabayin yung trabaho at pag-aaral, pero kailangan lang bigyan ng time para matapos, para sa goal, para ma-achieve yung future plans natin. Yes. So, ano yung mga natutunan niyo, ma'am, sa course po? Madami po. Natutunan ko po sa course na Health and Social Care dahil po sa tamang pagkuha ng blood pressure, pag-assist sa mga patient, proper communication, and blood sugar. Madami pa po. Yes, of course. Ayan, so, paano mo siya, ma'am, na-handle yung pag-aaral mo at the same time sa pagtatrabaho? Kasi syempre, iba yung work mo kasi nasa bahay ka, di ba? And then, every week ka lang lumalabas para mag-attend ng klase. So, iba yung field mo. So, paano mo siya na pagsabay yung trabaho at the same time sa pag-aaral mo? Gumagawa po ako ng schedule para matapos yung module at saka yung mga pinapa-answer ni yung structure ko po. And then, parang naglalagay ka ng time management na, okay, itong araw na to or itong linggo na to, kailangan kong tapusin yung first question ng module ko. So, nagsisit ka talaga ng time para ma-achieve mo yung goal mo. Ayan. So, ano naman yung mga lessons in life mo, ma'am, na natutunan mo habang nag-aaral ka dito sa ICC? Kumbaga, parang ito yung isang bagay na parang, okay, parang nabago ako, parang may mga lessons ako in life na hindi ko nagawa dati, yung mga ganon. Bale, ito lang po na Health and Social Care yung hindi ko pa po na parang nagagawa. Kasi madami na po akong kinuhang work, service crew, sales lady, lahat na po, computer, nagbabantay. So, kumbaga marami ka ng experience related sa... Pero ito lang po yung hindi ko pa po nagagawa. Kaya pinush ko po na kunin itong course para may apply din sa... kukunin po kasi ako ng ate ko po. Kaya yun po. Ayan. So, kumbaga piniprepare mo talaga yung sarili mo. Kasi iba yung naghahanda tayo sa future natin kaysa yung hindi natin pinaghandaan. Iba yung outcome. Diba? So, bali ma'am, ano yung magiging advice niyo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon? Kasi syempre ikaw is may experience ka na, marami ka ng experience bilang isang OFW, and ngayon is nakapagtapos ka na sa course mo. So, ano yung magiging advice mo sa lahat po ng nanonood ngayon? Sa lahat ng mga nanonood, all over the world, sana po push lang pa din para makamit yung gusto nyong goal sa pangarap nyo, at saka never give up and keep fighting lang po. Yes, of course. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang saan tayo dadalhin ng tadhana natin. Ano ba yung magiging journey natin in the future? So at least ngayon, kumbaga, ipe-prepare talaga natin yung sarili natin para in the future, may panglaban tayo. Di ba? So yun yung magiging puhunan natin. Kumbaga, yun yung baging baon natin, bala natin sa kung ano man yung work na gusto nating applyan in the future. And ang kagandahan dito sa course mo, kasi internationally recognized yung diploma na ma-receive nyo. So, which is,
kung halimbawa pupunta ka ng Canada or kukunin ka ng sister mo, di ba? So, magagamit mo yung diploma mo kasi internationally recognized siya and may units earned siya. So, kung after the course, maka-receive ka ng diploma with TUR yon na may 120 units. So, kung gusto natin siyang ipa-evaluate ng WIS, magagamit natin siya. Pwede natin siyang ipa-evaluate sa WIS. And so, may gusto ka bang pasalamatan bago natin i-end yung live? Nagpapasalamat po ako sa staff, sa inyo po, tsaka buong ICSA. And kay Sir Mark Jacos sa mga tinuro niya po sa amin. Tsaka pag-iintindi po sa amin lalo na po pag may mga nagawa namin na modules na nahirapan po kami, nag-assist po siya. Sa mga natutunan po namin sa ICSA, maraming salamat po kasi dagdag kaalaman sa paghanap ng trabaho sa ibang bansa po. Yes, kumbaga ready ka na sumabak sa panibagong career, di ba? Kasi alam mo, sobrang napaka-in-demand talaga ng caregiver no? Or kahit saan tayo magpunta, maraming caregivers. Kahit dito sa Kuwait, maraming caregivers dito, di ba? Lalo na kung sa Canada ka, kasi halos doon mga Pinay talaga yung mga caregivers doon. And ang ganda ng opportunity na nag-aantay sa iyo kung ikaw isang caregiver sa Canada or sa UK. Kasi mas maganda yung tawag dito yung mga benefits nila. So, napaka-advantage yun talaga. Yes, ayan. So, invite mo sila na mag-enroll sa Health and Social Care. Sa mga gustong mag-enroll para makakuha ng diploma, join lang po kayo dito sa ICSA. Mababait po sila. Welcome na welcome po kayo. Sana yes, mag-message lang sila sa WhatsApp number. Yes, para ma-assist namin yung mga questions ninyo regarding kung ano ba yung Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, si Ma'am Roma, isa siya sa patunay na hindi talaga imposible kahit ano yung status natin, ano yung work natin sa ngayon. Marami man tayong mga pinagdaanan. Ang importante, nagpo-push forward tayo, hindi tayo nag-give up sa mga pangarap natin, di ba? Yes. So, kailangan lang talaga natin na mag-set ng goal. Katulad yung sa'yo, nagsiset ka ng time mo para tapusin yung mga assignments, yung mga modules mo. So, yun, kailangan lang talaga natin simulan sa sarili natin. Kailangan natin mag-set ng goal para at least at the end of the year, at the end of the month, ito is magiging outcome mo siya, ito yung magiging fulfillment sa mga pangarap mo na okay, na-achieve ko to. Kasi achievement mo yun eh. Pinaghirapan mo siya, pinagpaguran mo siya, pinagpuyatan mo pa siya. Minsan umiiyak ka pa kasi paano ko matatapusin yung modules, di ba? So, yun, si Ma'am Roma is isa siya sa patunay na yun, hindi imposible ang lahat. Magagawa natin yan as long as tayo is hindi nag-give up sa mga pangarap natin. Ayan. So, yun. Maraming salamat po sa panonood ninyo dito sa aming kwentong ICC kung saan napapanood nyo yung kwento ni Ma'am Roma. Isa po siyang OFW dito sa Kuwait. 3 years na siyang nagtatrabaho. At ngayon is tapos na siya sa kanyang course po. So, kung isa kayo sa na-inspire sa kwento niya, mag-message na po kayo sa aming WhatsApp number +965 99302850. Maraming salamat po. Ako po muli si Miss Rachel. And kasama ko si Ma'am Roma po. Roma Regine Tabunyar. Yes. Ang nagsasabing, ICC is your partner in success. Thank you so much, everyone. Thank you po.